Dahil nga mag-isa na lang ako sa flat na kasalukuyang kong tinitirhan, napag-isipan ng company ko na ililipat na lang ako ng ibang accommodation. Dahil sayang naman yung binabayaran nila na masyadong mahal, tapos ako lang mag-isa ang nakatira. Kaya ang ginawa ko, naghanap na lang ako ng room para makikishare ako sa isang flat. So gusto ko yung dalawang room lang para isa lang yung pakikisamahan ko. Ang hirap kasi makikisama pag marami. Yan pala yung mga gamit ko guys. Ayan pinahakot ko lang sa the Bob. So kung gusto nyo maghahakot, kung maglilipat bahay din kayo at gusto nyo maghahakot sa inyo, PM nyo lang ako. Ibibigay ko yung contact number ni Kuya kasi napakabait nito guys. Grabe. At pwede mo siyang tawaran. Syempre naman yung tawad mo, yung hindi naman masyadong mababa. So ito pala yung mga gamit ko lahat guys. Medyo marami, di ba? Hindi kunti lang yan. Pinadala ko na din yung ibang mga gamit. Kasi ayoko nang palipat-lipat, nakailang lipat na ako guys. Yun ang mahirap dito pag OFW, yung naglilipat ka. Nakakapagod at magastos. So ito pala yung room guys, hindi siya masyadong maliit, hindi rin siya masyadong malaki. Saktuhan lang talaga to sa akin. Palitong flat na to guys, dalawang room lang siya. Gusto ko yung dalawang room lang kasi dalawang tao lang yung pakikisamahan ko, di ba? Hindi yung marami magulo, hindi mo maintindihan yung mga ugali. So mas gusto ko yung isang tao lang yung pinapakisamahan ko. At saka may privacy at syempre makakatulog ako ng maayos. Yun kasi ang purpose nun eh. Pag uwi mo galing trabaho, yung may mahigaan ka na komportable at makakatulog ka talaga. Ito talaga yung pinaka-place mo, di ba? Yung pag nasa bahay ka na, pag nasa sariling kwarto ka na, makakapaghinga ka, makagawa mo yung lahat ng gusto mong gawin. Tapos payapa yung isip mo, gano'n. Bali, ang rent ko pala dito guys, monthly ay 600 real. Yes, 600 real kasama na yung tubig, pero yung kuryente hindi kasali. Pero yung kuryente daw dito guys, 50 real yung monthly. So, mura na siya kaysa dun sa budget na binigay nung company ko. Di ba nakatipid pa ako? Charot. Mindset lang. Actually guys, mas nakatipid nga yung company ko kasi dating tinitirhan ko yung flat na yon 1,600 real. Eh dito 650 plus 50 real na electric. O di ba mas mura? Tapos ang makagandahan dito guys, malapit lang siya sa office ng pinagtrabahuan ko. Pwede ko siyang taxi, 10 reals or plano ko kasi bumili ng electric scooter. Para yun yung purpose ko nun. Para masasave ko din yung transpo ko. Mindset din ulit, di ba? E di yung transpo ko, matitipid ko na. Dagdag ipon din yun. Charot. Ganun yun. Ganun ang discarding OFW. Tapos itong shared room pala or flat na to guys. Di ba nasabi ko, dalawang room lang to siya. May kitchen naman, pwede ako magluto sa kitchen, shared kitchen. Tapos di ko na lang papakita yung kitchen guys kasi hindi ako nagpaalam sa may-ari ng flat. Baka bawal mag-video. Bali, ang payment pala nito guys ay sagot nga ng company ko. So every 3 months ang bayaran nito or quarterly nagbabayad yung company ko. Tapos 600, so 1,800 yung binabayaran. So bago ako lumipat dito, nag-down muna ng 1,800. So every 3 months ang bayaran dito, 1,800 real. Actually guys, mura na to na location na to kasi sentro to siya or mura na yung nakuha kong rent kasi sentro tong lugar na to. Sa Salama pala to, sa Al Salama. Malapit to siya sa may Sari Street. So napakadali lang talaga at napakalapit na lang sa office ko. So ito yung bathroom, may sariling bathroom, tapos merong parang washroom. So finally, after mga 1 oras kalahati or 2 oras, naayos ko din siya guys. So ganito yung itsura. Ito yung fridge ko. Wala pa masyadong laman kasi hindi pa ako namalengke at hindi pa ako nag-grocery. Kaya ganyan lang yung ating rep. Wala pang laman. Tapos meron akong table dito na pwede akong kumain dito. Pero pwede naman ako kumain sa dining table nila. Pero mas gusto ko dito na lang kumain. Ayan, meron pa ako mga Filipino food. Nabaon ko pa yan noong bakasyon. Yan na lang yung natira guys. Tapos ayan, meron din akong upuan dito sa gilid, magmuni-muni. Tapos ito yung laptop. Dito ako mag-laptop or mag-i-edit or voice over. Tapos yan yung bed ko. Hindi pa masyadong ayos yung bed kasi inaantok na ako. At napagod ako maghakot kaysa. Syempre, tutulong ka rin dun sa mga naghahakot. Tapos meron pang ceiling fan na nakakatakot. Na-trauma pa naman ako yan. Baka biglang bumagsak eh. Pero hindi ko siya gagamitin guys. Tapos ito yung mga pasabay. Ayan, dyan ko nilalagay yung mga pasabay. Marami pa akong pasabay na hindi ko pa natapos. Mga 2 tao pa yan. So ayan, ganyan lang ang napaayos ko. Hindi pa masyadong ayos. So papagandahin pa natin tong room na to. Bibili pa tayo ng kung ano-ano dyan. Tapos maghahakot naman. So ito yung itsura niya pag gabi. Ayan, napakaganda ng area. May park sa harap. So yun lang guys. Bye!